So, mga sangkay, may report, 'di ba, nakaraan na vlog po natin 'yon, na nadumi na, no, na control ng kampo ng mga lawyer or defense team ni VP Sara itong impeachment pre-trial proceedings nakaraan. Naging chismis po yung mga sangkay na nagmukha daw pong mga katawa-tawa yung House lawyers. Ngayon, mga sangkay, lumabas na pong update tungkol dyan mula po sa News 5. So, alamin po natin kasi may nagsalita na nga daw po. Alright? Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto mga sangkay yung report tungkol dyan. Tingnan po natin. May umugong na balitang dinomina raw ng defense team ang mga House prosecutors sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi raw yan totoo ayon sa isang mambabatas. Uy, hindi daw totoo mga sangkay. So, yan yung sagot. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Kasabay ng pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa isang special session itong June 17, dapat na raw umusad at hindi na madelay pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahit ako mga sangkay, gusto ko rin na ganun na eh. Mag-umpisa na kasi para po matapos na tayo sa issue na ito, no? Makapag-move on na po yung mga Pilipino kasi nakaraan pa po ito eh. Nakarang taon pa po itong impeachment na gustong ilaban, no, against Sara Duterte. So tapusin na natin to. Magkaalaman na kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo, di ba? Niitingog Party List Representative Jude Asidre. Sa isang pahayag, umaas ang mambabatas na uusad na ang impeachment process ngayong stable na ang Senado. Sa pamamagitan daw niyan, mailalatag ng magkabilang panig ang kanya-kanyang ebidensya at argumento. Yun. Yan din yung gusto natin makita mga sangkay. Latagan na po ng ebidensya. Naman yan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Nandito na po tayo, na jump ball na. Papunta na tayo ng NBA Finals. Umpisan na para makita na, mailatag na lahat. Makadepensa din po ang side ng Vice President. At Ngayon, syempre, di ba? Dito malalaman kasi siyempre, lahat naman po ng mga issues, may kasagutan dyan. Meron po diyang rebut, no? Magkakaalaman yan mga sangkay sa mismong sa mismong trial. Ako, excited talaga ako kasi para matuldukan na ito. At kung may kasalanan ng Vice Presidente, lalabas yun po doon. Kung wala naman, lalabas din po yan doon. Makikita ng taong bayan yan. Hindi madadaan yan sa pilit kasi, let's say, mga sangkay, pagpilitan nila. Halimbawa, wala talagang kasalanan. Tapos pinagpilitan nila na magbotohan sila tapos ilaglag si Sara. Pero ang lumalabas sa mismong trial, si Sara ay walang kasalanan. May sagot ang defense team ni Sara. Naka-live po yun. So, may hirapan sila dyan mga sangkay na mag-decide ng hindi tama. Pero kung may kasalanan si VP Sara, tapos dudugain nila, no, at sasabihin walang kasalanan, makikita din po yan doon. No? So, napakahalaga ng impeachment trial na ito na umusad na. matapos na to para matuldukan na po itong ating impeachment trial. Sa July 6, inaasahang magsisimula ang impeachment trial laban sa Vice. July 6. Naman si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na dapat sundin ang 22 na base number ng tatayong senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na pagkadetain ni Senator Jinggoy Estrada at kasalukuyang pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Bakit po tayo may mga senador? That is to represent the sovereign Filipino people. If our senator is detained, if our senator is in hiding, the question is, are they representing the interest of the Filipino people? Yeah. Ang sagot naman dyan, edi ayusin nyo yung 1987 Constitution. Kasi kahit ako, yun din yung ko eh. Tayo mga Pilipino, yun din yung natin eh. Bakit ganyan? Senador ka, hindi ka pwedeng matanggal kahit nagtatago ka. Senador ka, kahit makulong ka, okay lang.
Kahit may kaso ka, okay lang, hindi ka pa rin matatanggal. Kasi nga po, yung 1987 Constitution, pinapahintulutan sila. So, kung gusto nilang ayusin to, ayusin nila yung 1987 Constitution. 'Di ba? O, halimbawa, nung panahon po ni Senador ni Trillanes, 'di ba, nakakulong. Ni Senadora De Lima, nakakulong. 'Di ba, mga sangkay? So, ngayon, kine-question nila. Pero yung noon, hindi nila ma-question. 'Di ba? Na may mga kasamahan din po sila. Nakakampi nila ngayon na dati rin pong nasa kulungan habang sila ay senador. Kumbaga, mga sangkay, ayusin na lang nila yung constitution at ilagay nila doon na kapag may kasalanan ka, may corruption kang kinakaharap, hindi ka po pwedeng maging senador o kongresista o humawak ng any government position. Dapat ganun, mga sangkay. Hindi yung magreklamo sila, ano magagawa nila dyan sa pagrereklamo, di ba? Nasa Constitution. Of course, the answer is no. Nitong Webes sa isinagawang pre-trial conference, natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment articles kaugnay ng umano'y panunuhol ni VP Sara sa ilang DepEd officials. Pati na sa pagbabanta umano nito kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dito umugong ang usapin na nilamon umano ng defense team ni VP Sara si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro. Pero pinabulaanan niya ni Congressman at House Prosecutor Terry Ridon. Hindi rin daw totoong hindi handa ang prosecution sa mga argumento ng defense team. Natural din yun to, mga sangkay. Natural din na dedepensa sila dito. Sasabihin talaga nila na hindi totoo. Kasi kung aaminin nila, din mas nakakatawa yun, mga sangkay. Baka pagtawanan po sila ng mga Pilipino. 'Di ba? Pero, syempre, may punto din naman sila. Kailangan nilang gawin to, mga sangkay, para patunayan na malakas ang laban nila kay Sara Duterte. Ano mangyayari yun? Kaya ang tanong ho namin doon sa nagpakalat ho na nga ganun pong kwento, Ang nagpakalat nun, Abante. Tapos politiko. Yun po yung may mga insider daw po planetang nangyari, yung pong bagay na yan. At wala pong kinain ng buhay. Ang meron alam ko, may kumain ng lumpia. Kasi masarap po yung inahing pagkain. So ito pa si Terry Ridon, mga sangkay. Ang Senate Impeachment Court, no? Doon po sa dalawang panig. Sa Lunes, June 22, itutuloy ang pre-trial conference para sa natitirang articles of impeachment. Kabilang dyan ang umano'y unexplained wealth at maanumalyang paggamit ng confidential funds ng BISE. Nilinaw ng ni Ridon na Senate Impeachment Court ang magtatalaga kung sino ang magiging presiding officer sa paglilitis at hindi sila tututol kung sino man ang maupo, kasabayan ng usaping posibleng ipresto sa Senator Cheese Escudero. If it is Senate President Gatchalian, then we will present ourselves before him. If it is Senator Escudero, then we will present ourselves before him as well. Yan din na iginiit ni Congressman Ortega, pero may edge umano sa Senator Escudero. Impeachment rules, yung IRR po nila, karamihan po nun siya ang sumulat at siya ang nag-amend. So, kumbaga, mas kabisado niya yung rules. The mere fact na marami po siyang ambag dun, yun lang po nakikita kong difference from the others. Okay, so, ayan na nga po, mga sangkay. Malapit na po magsimula ito. Well, magkakaalaman po talaga kung sino talaga ang tunay na nagsasabi ng totoo. Ano ang inyong opinion, guys? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.